saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Iyan ang mga tanda asin katangian kan simbahan na tinugdas ni Hesu Kristo. Saro, tasaroan sa tong pagtubod. Saro kitang hawak, sabi ni San Pablo, asin saro sanaan payo sa Hesu Kristo. Banal, ninhulita, tinugdas kita sa kapangyarihan kang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Katoliko, ninhulita, universal, daing pinapalain, daing tao na daing pwede maging parte para sa gabos. Asin apostoliko, ninhulita, nagpapadagos kan misyon na itinao ki San Pedro asin sa mga apostoles. Bilang apostoliko, ang simbahan sarong misyonero. Ang misyon kan simbahan iyo na maging katoliko, buod sabihon maging universal. Asin day mauntok ang simbahan hanggang maabot kan simbahan ang gabos na banwaan, ang lambang saro, tanganing may balangibog, ang ngaran kan satong kagurangnan na si Hesu Kristo. Sa paglakaw kan simbahan sa kinaban, padagos ang sa iyang pagmisyon at ngani nakaabot sa satuyang lugar. Kaya ngani pinagaapod niya to ang simbahan na sarong ina, our Holy Mother the Church. Bilang ina, kita sa iyang mga aki. Asin kita man na mga parte kan simbahan, padagos na naghihiras kan sa tong pagtubod, asin ang pagtubod na yan na sa tong nahiniras, nagkakaigwaman, nagbubunga man ni mga aki. Siring kaan ang universal na simbahan, binabanga sa mga dioceses, sa mga parokya, sa mga sadit na komunidad ng pagtubod, asin sa mga pamilyang Kristiyana. Ngunyan, uminabot na ang panahon na anligaw ang parokya ni San Esteban Protomartir. Nagkaigwanan nin aki sa parokya kan Santo Rosario sa Paulba. Asin ngunyan, luway-luway sa tuya nang binabados, asin lugod pag-abot nin tamang panahon, mangaki nin bagong simbahan nin pagtubod, sarong komunidad nin pagtubod sa Mission Church of St. Francis of Assisi, sa Batang, asin sa mga kataraed na barangay kang Batang, na pinag-aapod niya to ang mayon unit kan parokya di San Esteban Protomartir. Marinaldo, mga katingog parokya, ini po kitangwa ng Aldo sa St. Francis of Assisi Mission Church, Barangay Batang, Ligao City. Kay Batangwa ng Aldo, sa mga panarigan ni Kana Mission Church, idi sa Batang, si Father Kikoy, si Ate Presi, sagad si Ate Susan. Isyenta naman nga na, niya nga ata, labi kapalada ni Kana Barangay Batang, napilisin lang usad na Mission Church. Kading barangay chapel dito sa Batan. Nagi kading Mission Church no 2017. No idi so primero namang naging padi, primero naging mission priest si Father Atoy Recto. So kami nagpun kami ning naging kumpono kami naging Mission Church kasi po napuna naman kading chapel, naghayong kami ning BEC no panahon na 2007. Sa padalagan o sa pamayo ni Kadto taga PCLM na si Father Ronron Lorilla, na ni Kadto man siya Father Ronron sa na missionary pa sa siya ni kang PCLM. Siya po so nagmukna ni kang BEC di sa Barangay Batang year 2007. Okay. Ate Susan, ano ka nararamdaman mong mga kapinuna ni kading Barangay Batang? Ano ka di dakila tao na ni kadtong mga namu na? Uno kan mga agyagi di ni kan say mga nagirista di sa Barangay Batang.
Sa narurumruman ko po, since na ako po na pwede sa Barangay Batang, kanangingilalan ko po sa mga tao, sinra po mararay kan mga pakikiba sa bawat isad. As in, maray kan pagiribanan, peace loving kading mga tao idi sa Barangay Batang. Asin kan masabi ko man po ni kadto, hindi pa masyadong dakil kan tao po idi. Kasi po, makikita mo, may mga lugar pa po iyan, mga dakman balay. Maduro distansya pa po kan mga balay. But now, nakikita na po nato na kan Batang nag-improve. Kasi po, aside ng mga balay, naging darakala, concreted na, so mga roads na improve, and at the same time nagkakayong po ning mga dakil na mga business ide na itugro. Kung kaya po masabi ko po na kan Batang nag-improve na. Okay, thank you. Ito kita sa Simban. Uno sa mga beginnings ni kadi sa mga kapinunan, sisay sa mga tao na invuelto ito sa pagmukna ninyo ning chapel di sa Batang. Ang kang kapinunan po ni kading samong istorya ni kading samong patron saint di po sa Barangay Batang. Kadi pong imahin dinonate ni Don Juan Hausian to the first cabeza del barrio, Don Gregorio Yuson, the father of Faustina Yuson Rosal. After death of Don Gregorio Yuson, the image was then transferred to the care of the Pantaleon de la Umbria. The de la Umbria family built a small ermita to the image located at Purok 5, owned by Rosal Yuson family. Then, after the death of Pantaleon family, the siblings took care of the image. After a few years, the Hausian family donated a small portion of lot located at Purok 1 for the chapel. Then, during the term of Barrio Captain Siriaco Bruma, a small portion of land at the back of the chapel was bought. And at the term of Barangay Captain Jose Quililan, the chapel was again renovated. During the term of Barangay Jose Quililan, his son Ruben Quililan renovate again the chapel from wooden materials to concrete materials and continuously improved through the help of Octo 5 movement. Ang Octo 5 movement po, composed po iyan ng mga residente po ng Barangay Batang. Then, yearly, nagkakaigwa po kami ng baraylihan na pinagangal po namang Octo 5. Then, may mga tao po na nagadonar. Then, kung ano po ang nauko po ito, na proceeds, amo man po kan pinagagamit para po sa pagpakaray po ni kading chapel. Aram po tabi nindo, ini pong lugar na ini, agricultural lands. Asinan mga kadaklan po na hanap buhay kan mga tao digdi, mga parauma po. Asin sa kaigusan po kay ning mga parauma, susenda pong pamilya, siyempre, nabubuhay po dahil sa paglapigot kan mga parauma, naghinguwa man po sa mga head of the families, sa mga magurang, sa ama, na susendang mga aki, sa paghinguwa po ninda, natabangan po ninda na makabot sa abroad. Aram po nindo, digdi po sa Batang, dakulon pong mga OFWs. Kaya, kung nata po ta, ngunya, nigwa po kita nin dakula na ermita, nakatindog po digdi sa Batang, yan po dahil sa pagtarabangan kan mga tao digdi
siring man sutabang kan mga OFWs na mga taga-Batang na nasa abroad, nagatabang po digdi sa pagpagibo kaining chapel na ini. Kaya magayunon po na pasalamatan ta, siyempre, gabos na mga nagtarabang digdi. So mga yaon po sa mga OFWs, so mga nagdonar kandaga digdi, magayunon po Ate Rosie na pasalamatan ta sinda. Thank you very much, Father Kikoy. Na-mention mo pa po, Father, sumaningod sa pagtarabangan. Nga na, i-connectar ta ka nito sa basic ecclesial communities ni Ate Presi, ta siya kan Commission Chair sa Paris ni kan basic ecclesial communities. Ano ang relasyon no pagtarabangan ito sa pigmukna ninyo ding mga BEC? Nagmukna kami din kang BEC 2007. No katong panahon na kadto, nda naman po kadto nagrana po so nagpatugrok ni kadin na si Ruben Kililan, naagos ni katong dipon tong Jose Kililan na naging barangay captain ni kan Batang. Da na po ni kadi po nagpadagos no panahon na kadto. Dahil ni kadto po na nagrana si Ruben, timing man po na nagmukta na kami din no BEC 2007. Da man po kami din nakaputan kung ano pa man. So komunidad sana kami, nagkatiripon permi, nag-Bible sharing every week. Then, nung panahon na 2010, nagmukna po kami din, nag-launch kami ni katong pledging program or tithing program. Ito po kami nagkakayong kaming pundo na pinagi po katanong sa mga, ano po kami ni mga tao na gusto mag-membro, na so gusto po magtaw ng kada misa, takay na kita di regular mass every Sunday, nagataw po sila ng may nagataw 5 pesos, 10 pesos, hanggang matipon po kadto. Nagkakayon na po kami ng members sa tithing or pledging program ng almost 130 members. So, every Sunday, kayon po kami kolekta na natitipon. Hindi naman po ang pigadara sa parokya, pigawatak na po kandi sama, pati po so love offering. Kaya po nagkakayon kami pundo para maipadagos na kading chapel na kadi. Hanggang kading chapel na kadi po, napunan po kadi na mo, da pa po kadi kesame, atop sa na po min tiles. Then kan mga bangko po, luwang raya sa napukaan, until then naman mga nagdona po na naging 4 na row na po kaan, then napa-expand po naman kan left and right na wing ni kading chapel. Ito na po ka nang mainuko sa pledging program. So, Ate Presi, labing gayon kadtong mga pinag-gibon ninyong pamamaraan para makatipon ka mo ning pondo. Tawan mo po kami ning iba pang mga detalles kung nya nga ta naglago, nagadakil sa naging miyembro. Kuno kan proseso ninyo ni kaan bilang usad na treasurer ni kading sa inyong saday na Mission Church. Kadi every month po, kadi pong pledging program na kadi, pinikatipon nag-open account na po kami ni kadi no nagadakil na po sa pundo na mo para mas save sa kwarta. Kadto po kang pinaka main purpose po ni kadtong pledging na kadto para po kintasan na kami magkakayong kami ni kan monthly na pangbayad na mo sa kuryente, pangbayad sa tubig, pangbayad ni kang pagpalinig. Tando po nga panahon po, daman pundo, nagparapangayat kami ni pangbayad sa kuryente kung say po sa mga abrodian. Kaya nung kayo na po kami pundo, di na po kami ng problema ni pangbayad sa kuryente. Wala po, kading pledging na kayo, dakilang tabang, ta sobra-sobra na po so nag-abot sa ning pundo. Kaya po, naisipan naman na, ipadagos na mo sa kading construction ni kading kwan. Kakain na po kaming kesame, nagpapintura na po kami, until such time na maging mission priest na po, mission church na po kading chapel, nag-ingwa na po kato si Father Atoy na mapunan po kading sa aming rectory, mini rectory. Napunan po kato ni Father Atoy na pundasyon nga amin. Then sa na po, ipinadagos po kadin ni Father Kikoy na siya na po kan mission priest ni kading sa atong mission church. Ate Presi, masasabi mo raw na nagkakayuning pagbabago sa attitude ng mga tawide. Kaya ka mo nakabilog ni usad ng mga nagatarabangan na komunidad. Ano kan masasabi mo ito sa mga dati ninrang mga attitudes sa mga kaisipan o kaya mga gawi-gawi ni kading pagbibilog ninyo ni kading simbanin? So mga tao po sa Batang, no makita nila na nagkakayong kami ni kading fund dahil sa pledging,
Kasi po, piga-report po, kung transparent po kami, piga-report po ka na mo, piga-paskil na mo yan, kanao ka na mo sa monthly, then, ito po sila mas nag-improve so pag taon nila, mas nagkusog so pag tubot nila. Kaya, ito na po kami nagpo na nagkakaayo ni kading tithing program, pati kading mga project. Si Father Kikoy naman, bilang mission priest pwede, ano ka naging observation mo sa mga attitude din ng mga parishioners din, sa mga nagasirimba? Kan ako dinistino kan sa tuyang mahal no obispo, digdi sa Mission Church nini, kan nakaging taon, poon kan nakaging taon, magayunon po so sa kuyang pakamidbid kan mga tawo digdi sa Barangay Batang. Ninhulitan na abutan ko na nga naigwana sindang mga programa, dati pa ako nag-abot digdi, iyaw ng kooperasyon, iyaw ng partisipasyon, bakong dipisil na patipunon ang mga tao kung halimbawa may napabot ka meeting, kung ano man ang mga programa na gusto mong bigibuhon, iyaon ang sindang pagsuporta, ang mga tao digdi, mga madalion po sindang pasunodon mo dahil sa kooperasyon, partisipasyon po ninda. Asin sa mga magayon kung obserbaran ko po digdi, kan ako po nag-abot digdi, ini pong sara kay riba ko po digdi sa Ermita. An magayon ginigibo digdi sa Batang, na dai ko nahiling sa ibang mga parokya na nadistunuan ko. Pagigwa po nin sarong gadan, na taga-digdi po sa Batang, o sakop kining Mission Church kan Batang, minabisita po sinda, asin pinapangadyan po ninda sugadan. Ngunyan, sa kuyang pigiling na sumiyembro kan pamilya, garubagan, nagkakigwa man sinda ng initiative, ay masabay naman ako digdi. Halimbawa may gadan man digdi sa ibang pamilya, sa Batang, minasabay ka, minadakul po sindang para pangadyi. Asin, ini pong Mission Church pala, Ate Rosie, iba po siyang nasasakupan na iba pang mga barangay. Okay. Ano? Mga unong mga barangay po. So barangay ka nasisi, Basag, Nabunton, Binanuan, Tambo, Amtik, Balikgang. Dangan so apat na sityo Buga, Basag, Buga, Nabunton, Tubgon, Kina, Sabloyon. Uni po so ginibumi ka nakaging taon. Kung magayunon po magmisyon digdi sa simbahan na ini. Na nangangaturugan po kami na lugod mapadali na maging parokya ini. Siyempre nahiling ko na so mga tao digdi na ugmahon po sinda, nagwa ng padi na nag-attender sa inda. Gwa ng regular na mga misa po digdi. Sunday, tapos po Wednesday. Kung may first Friday po, nagmimisa po digdi. Kaya ito po, bago po kami mag-celebrar kan piyesta ni San Francisco de Assis, tan piyesta po kan Santo Digdi, October 4. Bago po magpun kayo itong nobina, ini pong santo na si San Francisco, pigbisita mi po sa kada barangay na sakop kaning Mission Church. Tangating, sabi ko sa inda, mamidbida na ninda kung si San Francisco de Assis. So piglibot mi po si San Francisco kay riba ko po sinda, so mga BPCs po digdi, sarabay po kaming minaduman sa sarong barangay, asin pagabot duman, daradara mi sa umahin ni San Francisco, nagmimisa po kami duman. Asin pipamidbid mi po, nini po ang sindong magiging patron ta, kung magiging kitang parokya, sakop kamo kan magiging parokya, St. Francis. Kaya, ugmahon man sa mga tao po, luway-luway na mimidbidan na ninda si San Francisco de Assis. Asin sarap pa po na magayon na nagibumi kan nakaging taon, nagkigwa po kami nin medical missions, digdi po sa Mission Church na ini. 2 beses po kami nagkigwa nin medical missions. Duman po sa Barangay Amtik, duman po sa pinakaharani na po sa Mayon. Sabi ko, duman tagibunan mission niya to. Madidipisilan sa mga tawong magdigdi. Irak man niya ko kan mga taong yaraon duman sa bulod. Siguro tabi, more or less, mga 500 man good tabi itong mga pamilyano, mga aki, gurang, ugmahon po sinda. Anikadwa pong medical mission mi pong ginibudigdi, kan nakaging taon, November 1. So, 2 medical mission, September 29, sa Amtik, and November 1 po, digdi po sa Barangay Batang. So, mga taga-digdi naman po sa
arani man po sa Batang. Nga ni po gabos makaabil kan medical missions. As in, bako po sa kuya po, nasarong mission priest, di po ko nadidipisilan na magibo kining mga bagay na ini. Ninhulita, yaon po an suporta, yaon po an kooperasyon, yaon po an paghigos kan sa kuyang mga kairiba digdi sa Mission Church. Base sa mga sinabi ni Father Kikoy, kading Mission Church na kadi, labi ka-aktibong maray. So, at this point, gusto tang pasalamatan si Ate Presi, si Ate Susan, si Father Kikoy sa paghiras ninra kung niya nga sad kading Mission Church as in sa paagi siguro ning pamibi ni kan komunidad abot kan panaw na imumundag na kading St. Francis of Assisi Maginang Paris Church. There I found you in the mystery, in ocean's deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Your grace abound and deep as waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet will fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Maugmang Domingo mga katingog parokya.
Sa buhay ninyo, sa buhay na to, nagkakayo na kamuning sad na kadipisilan, mga kabugatan na inagyan, pauno ninyo nalampasan kadi. Paghurupurupan ta ang ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kanakahali na ang mga tao, si Jesus tuminukad sa bukid, asin duman namibi siya na siya sanang saro. Nabanggihan siya duman. An sakayan yao na sa lawod, hinahampas kan mga alon. Huli tasungsong andoros. Pagkaagang amay, si Jesus nagrani sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos, kan mahing na siya naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nagkatarakot asin nagsabi, "Kalagyan!" Asin nagkurahaw sa takot. Si Jesus nagsabi sa inda, "Pakusugaan sa indong buot. Ako ini, day kamo matakot." Si Pedro nagsimbag, "Kagurangnan, kung totoong ika, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig." Si Jesus nagsabi, "Madya." Si Pedro luminuwa sa sakayan, asin nagpuon paglakaw sa ibabaw kan tubig, pasiring kay Jesus. Alagad kan mamatean an kusog kan duros, inabtanin takot, nagpuon pag-irarom, asin kuminurahaw, "Ligtasan ako, kagurangnan." Tulos sinunat ni Jesus ang kamot, kinaptan si Pedro, asin sinabihan, "Maluya ang pagtubod. Ta daw ta nagduduwa-duwa ka." Pakaluna dinda sa sakayan, naglinaw ang panahon. Ang mga yaon duman sa laog kan sakayan, nagsamba sa iya asin nagsabi, "Totoo mananggad, ika an aki ni Diyos." Wana po, Father Kikoy, it's now your turn to give us your reflections. Diyos maray na aga po, Ate Rosie, sa Morning, mga nag-antabay po kan programa niya itong Tingog Parokya. Good morning po sa Indogabos. Magayunon po an sa tuyang nadangog na ebanghelyo ngunya na Domingo, ika-19 Domingo sa ordinaryong panahon. An sa tuya pong ebanghelyo ngunyan, kapadagusan po ini kan ebanghelyo na nadangog niya to kanakaging Domingo. Kung sino pong magigiromduman, Ate Rosie, mga tugang, kung nakapagsimba ka mo kanakaging Domingo, an sa itong kagurang na si Jesucristo, nagibonin milagro, na kung saan si Jesus nagpakaon kan kadakol na mga tao. Sabi nga ni, si Jesus nagpakaon kan 5,000 tao. Halip po duman sa 5 tinapay asin 2 sira. Pagkatapos po kining milagro na ginibo ni Jesus, iyon na po ining ebanghelyo tangunyan. Na sabi nga ni duman sa pagpuon kan ebanghelyo, na pagkatapos sa sutaw magharali, ini pong kagurang na niya itong si Jesucristo, nagtukad po sa bukid. Anong ginibo po duman ni Jesus? Ang ginibo po kan sa itong kagurang na si Jesucristo, siya po nagpangaji. Sabi nga ni duman, siya sanang saro. Solo siya nagpangaji. Magayunon po na ining istorya na ini sa pagpuon kining ebanghelyo na ini pong ebanghelyong ini kung sa tuya tabi na hihilingon, pwedeng makatutok sa nakita duman sa tubig Sa dagat. sa dagat. Ano? Naglakaw ang sa itong kagurangnan sa ibabaw kan tubig, asin si Peter man nga ni naglakaw man sa ibabaw kan tubig. Mangalas po kita na sa pagpuon kining ebanghelyo, initulos so introduksyon kan ebanghelyo na si Jesus tuminukad sa bukid asin nagpangaji. Sa sakuya pong paghurop-hurop, Ate Rosie, digdi po malaog ang importansya kan pagpangaji. Hilinga, Ate Rosie, mga tugang, sabi nga ni, kunigwa mandanin sarong tawo na nabuhay digdi sa ibabaw nin daga, na dai nakipuhan magpangaji, yan po daing iba kundi si Jesucristo. Nata,
Kung isipon mga tugang, ang kagurang na niya tong Yesu Kristo, aki siya kan Diyos. Yaon ang pag-antabay kan sa iyang ama. Pero nata mga tugang, taan sa itong kagurang na si Yesu Kristo, nangangadji pa. Yan, magayon po na paghuro-puro panta. Bako daw na siya nagsiset ng sarong halimbawa Yes po. para sa tuya, gabos. Opo. Kung baga, magayon na pagirumdom ini sa tuya, ang importansya kan pagpangadji. Kaya ngunyan, malaog po kita duman sa ikadwang parte kan ebanghelyo, na ining kagurang na niya tong si Yesu Kristo, naglakaw sa ibabaw kan tubig. Asin sa iyang disipulo na si Peter, nagrani siya kay Jesus. Padulok ako kagurang nan. Naglakaw siya duman sa ibabaw kan tubig. Asin, sabi nga ni sa istorya, dahil ta makusog sudoros, biglang inabtanin pagkatakot si Peter. Asin, ang nangyari po, naglubog po sa tubig si Peter. Kasubago po, Ate Rosie, so hapot mo baga, ano? Kung uminagi na kita sa mga pagbalo, sa mga kadipisilan, sa mga kasakitan, dakulang problema, ano ang sa tuyang paagi kung paano ta malalampasan ang mga problemang ini? Magayod po na ibugtaktan sa tuyang mga sadiri kay Peter. Dahil mga tugang, nahampang man po kita sa mga pagbalo. Dahil taan problema, magabat darahon, masakit, dipisil, luway-luway po mga tugang, nalulubog po kita. Pero ang kagayunan po digdi, na iniimbitaran kita kan sa tuyang mahal na Diyos na magrani sa iya. Tas sabi baga ni Jesus, magrani ka sa ko, Peter. Asin digdi po, ikokonekta mga tugang, so prayer. Sa rupong magayon na solusyon, makakatabang po sa tuya, tangani na malampasan taan sa tuyang mga hinahampang na mga kagabatan sa buhay, problema, iyo po ang pagpangadji, pagpamibi. Maski daina ang gabos, dinulukan mo na ang gabos, ang last recourse talagang pamibi. Opo, lalong-lalo na pong unya na panahon na nasa pandemya po kita. Sabi nga ni po baga, mga tugang, na sa pagpangadji, nangyayari ang gabos. Sa paghuna niya to na dain ang solusyon sa mga hinahampang niya to na mga problema sa buhay, sa paghuna niya to nagarubaga dahil kayning pandemya, nanluluya na kita, di taram kung hanggang nuarin ini, matatapos, pero ngunyan pinapagiromdom kita kan mahal na Diyos na magngadji kita, magrani kita sa iya. Magayon po na disposisyon po ini, nasabi ko nga ni Ate Rosie, sa pagpangadji, nangyayari ang gabos. Pag-una ta, dahin ang solusyon ining pandemya na ini. Pag-una ta, sa mga hinampang ta mga problema, dahin ang solusyon. Mga tugang, magayon po na kita nagpapangadji. Sabi po, baga, may kasabihan po Ate Rosie sa Ingles, na sabi, when man works, but when man prays, God works. Diyan po, ang mahal na Diyos nagatabang sa to. Mga yunon po ining paghurop-huropan ta na utong enot na parte kan ebanghelyo, di ta pagpasiparahon, garo baga nakatutok sa nakita duman sa pag-istorya kan paglakaw ni Jesus sa ibabaw nin tubig, kasi ni Peter, duman sa na po. Pero may solusyon palan na duman sa hinahanap tang hapot, natata naglubog si Peter. So, si kasimbagan palan kay ni, yaon duman sa enot na parte kan sa tuyang ebanghelyo, pagpangadji. Sa pagpangadji, mga tugang, nagiging magian ang mga inaampang tang kagabatan sa buhay. Sa pagpangadji, kung kita nagduduwa-duwan, inabtanin nervyos, natatakot kita, natatawan po kita nin isog na buot, tangani na malampasan tayo ning mga hinahampang tang mga problema sa buhay. Andoros, na sinasabi duman Ate Rosie sa Ebanghelyo, inin nga ni pong mga problema ta sa buhay, pandemya o napaman ng mga personal na problema, yan po. Sa kagabatan po kan, paluway-luway po na nalulubog kita. Alagad magayon na sa Domingong ini, tinatawan kita nin tabang kan mahal na Diyos kung paano niya to malalampasan ang problemang ini. Magrani. Asin sa pagrani, mangadji kita sa mahal na Diyos. Asin, ang dapat tang rumdumon,
si Kristo mismo na iyo ang Diyos, iyo ang nagpaarog kung Opo. paano kita mamibi. Yes o kaya po. kung paano ta malampasan ang satuyang Yes mga po. duros sa Opo. buhay. As in, may nagirumduman po nga na akong sarong text message na kito pinadaras ako. Nasabi duman po sa text message na ito, Ate Rosie, the shortest distance between a problem and a solution is the distance between your knees and the floor. Ang pinakahalipot daan na distansya sa sarong problema buda solusyon sa problema, iyo ang distansya kan sa imong tuhod budaan sa log. Anong gustong sabihin kini? Anyone who kneel before God and humble himself and pray will never lose hope, will find courage, will find a solution to whatever problems he will face. Ang gayon po bagano Magayuno na maray. na ngunyan na sa pandemyang ini kadakol kitang ginahampang na mga kasakitan kadipisilan dahil lugod kita makalingaw na magluhod magpangaji. Yes, sa gabos, iyo iyan ang dapat tagibuhon. Tapuro na sa problema ang naiisipan ta. Opo. So, solusyon na pinakamadali magluhod, maghagad din tabang sa Diyos. Yes po, Ate Rosie. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo asin ang sindong pamilya kan Diyos na makakamhan an Ama, Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you very much.